Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang ating 5 a.m. update ukol dito kay Bagyong Ada na ngayon ay tropical storm category pa rin ngayong linggo, January 18, 2026. So ito nga pong si Bagyong Ada kaninang alas 4 ng umaga. Yung sentro po nito ay huli pong namataan malapit pa rin sa may Catanduanes, 135 kilometers east-northeast ng Vira Catanduanes or 395 kilometers sa silangan naman ng Infanta, Quezon. Sa ngayon nga po ay mas humihina na itong si Bagyong Ada. May taglay na lang pong hangin na abot sa 75 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 90 kilometers per hour. May kabagalan din po ang kanyang pagkilos pa east-northeastward. At sa ngayon nga po, kung mapapansin natin sa ating latest satellite imagery, ay mas numinipis na din po yung mga kaulapan na dulot nitong si Bagyong Ada na nakakaapekto sa may Luzon. Ngunit wag pakampante yung ating mga kababayan dahil malalakas po yung hangin pa rin na dala nitong si Bagyong Ada, especially po dito sa may eastern sections ng Luzon from northern, central, and sa may southern Luzon. Specifically dito sa may Catanduanes, inaasahan pa rin po natin yung stormy conditions. So malalakas po yung ating hangin at meron pa rin pong mga pag-ulan. At dito rin po sa may Isabela, Aurora, down towards Quezon, Marinduque, Romblon, and also for the rest of Bicol region and for northern Samar, inaasahan pa rin po natin yung mga pabugso-bugsong hangin na may dala pa rin mga pag-ulan ngayong araw. But for Metro Manila and the rest of the country naman po, expect naman po natin generally fair weather conditions po tayo, liban na lamang po sa mga afternoon rain showers and thunderstorms. And also, dito naman po sa rest of northern Luzon, sa may Cordilleras and sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, expect din po natin, meron pa rin po tayong mga pag-ambon and maulap na panahon dahil po sa amihan. Ito naman po yung ating latest forecast track and intensity nitong si Bagyong Ada for today. Sa nakikita nga natin ay consistently magno-northeastward po ito ngayong araw hanggang bukas at ma-maintain niya yung kanyang tropical storm category. Ngunit sa ngayon nakikita natin ay weakening po yung trend nitong bagyo. Maaari na lamang po itong maging tropical depression pagsapit po ng Tuesday. And dahil by this time, by Monday hanggang Thursday, nakikita po kasi natin na muling bubugso itong amihan at mas lalakas pa. Kaya't nakikita natin ay dahil dito sa amihan ay mas hihina itong bagyo at magkakaroon po ng looping na movement. Sa nakikita natin, posible po maging low pressure area na lamang po ito by Thursday and posible nga po ay ito'y mag-loop papunta dito sa silangan ng Eastern Visayas by this time. But for now nga po, weakening na po yung trend nitong bagyo and posible nga po yung looping movement dahil sa amihan. Ito naman po yung mga lugar na may wind signal number 2 pa rin dito sa may Catanduanes and sa may eastern portion ng Camarines Sur kaya't magiging malalakas pa rin po yung hangin dyan. Wind signal number 1 naman po sa may southeastern portion ng Isabela, Aurora, eastern portion din ng Quezon, kabilang ang Polillo Islands, sa may Marinduque, eastern portion ng Romblon, Camarines Norte, sa nalalabing bahagi din ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, and sa may northern and central portions ng Masbate, kabilang Anticao at Burias Islands, maging dito sa may northern Samar. And kung may wind signal pa rin po sa atin, automatic po na bawal pa rin po or maglayag yung ating mga kababayan. So, nakasuspend pa rin po yung sea travel by this time. And aside po dito sa mga may wind signals, maaari pa rin pong makaranas ng mga pabugso-bugsong hangin dulot ng amihan ngayong araw dito sa may Batanes, Ilocos Norte, Abra, Cagayan, Isabela, Quirino, Quezon, Romblon, and sa may Eastern Visayas. Inaasahan nga po natin for the next days ay mas lalakas nga po ang amihan. So for tomorrow, meron pa rin pong pabugso-bugsong hangin sa may Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Ilocos Norte, Abra, Aurora, Quezon, Bicol Region, and sa may Northern Samar. And by Tuesday, meron pa rin pong malalakas na hangin sa may Batanes, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Abra, Pangasinan, Aurora, Quezon, Romblon, Marinduque, Bicol Region, Northern Samar, Eastern Samar, Surigao del Sur, and sa may Davao Oriental.
At ngayong araw, ito po ang ating 24-hour rainfall forecast kung saan nakikita natin na posible pa rin po yung 50 to 100 millimeters na rainfall sa may Camarines Norte, Camarines Sur, and sa may Catanduanes. Kaya doble ingat pa rin sa mga kababayan natin dyan dahil posible pa rin po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. And sa gale warning naman, nakataas pa rin po ito sa may eastern seaboard ng Southern Luzon, specifically sa may northern and eastern coast ng Catanduanes, sa may Camarines Norte, and sa may northern coast ng Camarines Sur. Bawal pa rin pong maglayag yung ating mga kababayan dyan dahil napakataas po ng mga pag-alon. Delikado po ito. And for the storm surge naman po or daluyong, posible pa rin po yung minimal to moderate risk ng daluyong sa may Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, and sa may Sorsogon. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Mag-ingat po tayong lahat.